Magandang araw po ulit mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin itong pagsisiyasat sa mga sinasabi ni Jared, ang bagitong CFD. Ang naiwanan natin paksa ay yung mga obispo, tinatawag niya mga pari sa loob ng iglesia. Iglesia ng Diyos yun, hindi yun iglesia katolika. Ipagpatuloy po natin. 28 ng gawa ang nakalagay na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Yung nasa 7:24 ng Hebreo, si Kristo yun eh. Yung priesthood, may pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Inuugnay niya yung mga obispo. Yung mga obispo ng mga paring katoliko. Ito tignan niyo mga kaibigan. Alam niyo ba sa iglesia, wala namang inilagay na position o katungkulan na pope. Walang pope na inilagay ang Diyos sa iglesia. O magbasa tayo. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. So sa ibang talata naman, may mababasa tayong ganito. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. So may mababasa tayong priesthood o priest, mga obispo, pero kahit balibalik-tarin mo ang Biblia, wala kang mababasa si Kristo, ang Diyos, naglagay ng papa o pope na mamumuno sa bayan ng Diyos. Walang ganun. Nagkaroon lang yan noong middle of 9th century. Kaya nga na humiwalay dyan yung Orthodox, gaya nga sinabi ko sa mga nakaraang video ko na yung patriarch ng Constantinople ayaw sa pope kasi wala namang ganyang katungkulan sa Biblia. Ngayon kung totoo mas nauna talaga ang Orthodox sa Roman. Kasi yung Constantinople, yun yung bayan, yung New Rome na itinayo ni Constantine sa Byzantium, kung di ako nagkakamali. Ngayon, nung napunta sa itong mga ibang lugar sa Roma, gaya yan sa Vatican, nagkaroon sila ng konsepto na dapat ang leader ay tawaging Papa. Labag na labag yan sa katuruan ni Kristo sa Mateo 23. Diba? Huwag ninyong tatawaging Ama ang sinumang tao sa lupa. Pag usapin ay pananampalataya, bawal itawag yan kahit kaninong tao dahil iisa lang ang Ama ng mga Kristiyano. Sa makatwid bagay siya na nasa langit. Tuloy po natin. May Panginoon, pastor. Kasi kayong mga pastor, wala namang kayong authority ng mga aralin. Sulpot kayo Kaya nga tinatanong ko sa inyo, nung first century ba, may kaadit ba kayo noon? Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Alam nyo, claim lang ng Catholic yan eh. Yung first century, sila talaga yung kalili ng mga pumalit sa apostol, mga papa sa Roma. Ang una raw papa sa Roma ay si Pedro. Mag-isip po kayo. Si Pedro may asawa. Tapos bawal pa sa mga apostol magpatawag ng ama. Tapos ginamit ang term, naging official na term ng mga obispo nun sa Roma, yung papa noong mid-9th century lang. Doon lang nagkaroon ng official na paggamit ng papa sa Roma. Kaya malabong ito galing sa panahon ng mga apostol. Si Pedro daw nangaral sa Roma, yung libingan daw niya, yung mga buto niya nakalibing sa Roma, andun daw sa may basilika nila o Vatican ba yun? Malabo ho yun. Alam niyo ho ba kung saan sinugo si Pedro? Basahin po natin. Tatapat pagka kayo pinag-usig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi niyo matatapos liputin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Mateo 10:23. So pansinin niyo yung sinabi ni Kristo, hanggang sa pagbabalik niya, yung buong Israel hindi matatapos libutin ng mga naunang 11 apostol. Pwera na si Judas. Si ang naka-assign sa mga hintil, si Pablo at si Bernabe. So mga naunang apostol kasama si Pedro, destino sila sa Israel. Matigas na lang bungo nyo pag sinabi nyo si Pedro nagtayo o nag-establish ng church
outside Israel. Mayroon pong nakadestino sa labas ng Israel para sa mga hintil, si Pablo at si Bernabe. Kaya malabong si Pedro destino sa Roma kasi may nakadestino nga doon si Paul o si Pablo. Ituloy po natin. Pastor, gaya na sinabi ko, walang pastor, pero ang authority... Ibig sabihin, wala pala sa Biblia ang pastor. Meron. Ayun. Ba't sabi niyo wala? Kapatid. Ibig sabihin, yung authority galing na church, hindi ka speaker. Kanino galing? Tama. Kanino inabot? Sa church. Kanino inabot? Kasi basahin natin yung konteksto ng 3:18 na Mateo. Meron ka ba Biblia dyan? Basahin natin. Mateo. Kasi kapatid, mahirap makakaligaw. Katoliko kaya tatay. Katoliko po kaya tayo. Mahirap yan kapatid. Kailangan safe tayo itong sinunod. Anong papaya? Basahin natin sa anong pangalan ng prophet yung minister niyo kapatid? Pastor Laurena po kami sa Pasita. Pastor Laurena. Pastor Laurena. Basahin natin. Pastor Laurena. O siya'y binigyan ng authority ni Cristo. O si Pedro ba? Basahin natin. Sa 16. Literal po ba na? 18 ng Mateo. Ang sabi? Basahin natin. Sabi, ito kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro. Isa talagay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang akong iglesia. Sino ang kausap? Si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung binigyan ng authority ni Cristo, si Pedro. Anong klaseng authority? 19. Basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino binigay? Kay Pedro. Kaya si Pedro, mula kay Cristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil ang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Cristo ay ang Roman Catholic Church. So, hindi nga may tatanggi na yung church sa Mateo 16:18 ay ang iglesia ng Diyos. Hindi naman may tatanggi ni Jared yan. So, ang mali lang, according daw to Catechism of the Catholic, yun daw, iglesia ng Diyos o iglesia ni Cristo ay yun ang Roman Catholic Church. According to Catechism, hindi according to Christ or according to Bible. Napakalayo na, Jared. Ligaw na ligaw ka na. Ituloy pa natin. So, ganyan po yung ano nyo. Talagang hindi tayo kasi gusto naman nyo kapatid Kasi upon this rock. Okay, may nakalagay pa dito kapatid na tumuro si Kristo sa sarili niya. Wala! Wala kapatid, ginagawa mong literal. Ito nakalagay. Ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabing batong ako. Si Pedro Si Pedro! Hindi naman baptist si Pedro dahil hindi naman nagbabautismo si Pedro Nakakatawa to, Jared. Wala daw nakalagay na nagtinuro o nagturo, ginagawa daw literal. Pero pansinin niyo yung kamay ni Jared. Pag siya, turo naman ng turo doon sa kunwari may kausap sa harap. No? Tama yung pastor ng Baptist dito, di ba? I will build my church upon this rock. Sa ibabaw ng batong ito. Unang-una, ang pinagtayuan ng iglesia dyan ay rock. Diba? Kung ang Peter o Petros bato o maliit na bato, si Pedro na nga yun. Diba? Ang sinasabi niya ni Cristo galing sa Ama yan. Diba? Sa Juan 12:49, lahat ng sinasabi ni Cristo, lahat ng sabihin niya, gawin niya, lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, pagpatungkol sa Ebanghelyo, galing sa Ama yun. Nung sabihin ni Cristo na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Unang-una, kanino ba yung iglesia? Sa Diyos. Diba? Kaya nga iglesia ng Diyos At si Cristo ang bato na ginawang panulok. Siya yung foundation of the church. Siya yung rock. Sa kanya nakatayo, sa kanya nakasalig ang iglesia. Basahin natin. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta
na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, Efeso 2:20. So si Kristo nga ang pinagtayuan ng iglesia, hindi si Pedro. Dahil si Pedro ay tao, alam naman tao, marupok, si Kristo, siya yung saserdote na hindi mapapalitan. Siya yung pangulo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Diba? Ang kinasasaligan ng mga apostol, mga propeta, si Kristo. Kasama si Pedro sa apostol na nakasalig o nakatayo sa ibabaw ni Kristo. Kaya nga hindi pa nanaigan ng kamatayan yan o ng libingan ng Hades. Diba? Tapos sinabi niya pa ulit, si Pedro daw hindi nagbabautismo. Ay binasa natin sa mga nakaraan, ang hindi bumabautismo si Kristo kasi ang binigyan niya ng tungkulin magbautismo, yung mga alagad niya, mga apostol. May mababasa pa tayo, ang hindi bumabautismo, ang hindi sinugo para bumautismo, si Pablo. Pero si Pedro wala kang mababasa na hindi siya isinugo para bumautismo o hindi siya nagbabautismo. Ngayon kapatid, ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay once saved, always saved, yung tanong ko kanina, ibabalik ko sa inyo. Ano? Kapag tinanggap ba si Kristo, gumawa ng kasalanan, sinadya, ligtas pa rin ba? Sinadya ko na sa lahat ng ligtas ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi po tinuturo sa amin. Ibig sabihin, kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala. Pwede siya Ayun. magkasala. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Kristo sa kanya? Oh. Ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa iyo si Kristo kapag gumawa ng kalokohan, tatanggapin nyo kapatid, mali ang ipinangangaral nyo, nililigaw nyo si tatay na Katoliko rin, na kapatid ko. Mali-mali gumamit ng termino to si Jared. Pag nakagawa daw ba ng kasalanan, ay iba yung nakagawa kaysa yung talagang gumagawang paulit-ulit na alam mo na yung katotohanan, ginagawang paulit-ulit. Mahuhulog yun sa kasalanang ikamamatay. Dalawa kasi ang kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. So yung hamon niya dun sa pastor ng Baptist, pag nakagawa ba ng kasalanan o gumawa ng kalokohan, pwede bang lumayas si Kristo? Nako, ang babaw ng argumento ni Jared. Walang kasustansya. Diba? Ang sinasabi sa Biblia, pag ang isang alagad ay umurong, ay hindi kalulugdan ng kaluluwa ng Diyos. Diba? Kung pagkatapos natin matanggap yung katotohanan, nakalasap na tayo ng katotohanan, nakilala natin yung katotohanan, saka ka gumawa ulit ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yung dating isinuka mo, kinain mo ulit, gaya ni Jared. Diba? Ay wala nang kapatawaran yun sa Diyos. Iiwanan ka talaga ni Kristo. Kung i-apply mo naman sa mga Katoliko yan, ilalabas, ang daming walang Kristo sa Katoliko. Huwag nyo itatanggi, marami sa Katoliko sugarol, manginginom ng alak, mabisyo. Diba? Sa halimbawa nga ni Brother Eli, yung nagreklamo Katoliko, ang inireklamo Katoliko, ang huwes o yung tagapamagitan Katoliko. Diba? Nagbabangayan sa labas, demandahan dito, demandahan doon. Lalabas sa Katoliko, wala talagang Kristo. At itong si Jared, yung dating sinuka niya, kinain niya ulit. Dati siyang hindi lumulod sa rebulto, natutunan niya bawal na lumulod sa mga rebulto, bawal magdasal lang pa ulit-ulit gaya ng rosaryo, bawal kumain ng dugo o dinuguan. So maraming bawal sa Katoliko na iniwan niya dati. Ngayon kumbaga sinuka niya dati, kinakain niya na ngayon. Yun yung mga wala nang kapatawaran. Diba? Sabi ng Biblia yun.